Hi, good morning everyone. Our first and topic for today and devotions is from the book of Romans chapter 10 verse 17. Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. So, nung unang panahon po, ang Bible comes from hearing the message lang. Hindi po katulad natin ngayon, sa panahon natin ngayon, na pwede na siyang mabasa, pwede na siyang marinig, may apps tayo sa cellphone na pakikinggan mo na lang siya. At pwede na rin nating mapanood. So, our time is pwede natin na reading, watching, and hearing. Hindi katulad po noon na comes from hearing the message lang. Pwede lang makikita nila na marinig sa ibang tao or kung sino mag-share sa kanila. Pero ngayon po, pwede mo na siyang mapanood. Kaya may mga devotions. May mga pwedeng makita tayo sa YouTube at pakinggan natin. So, noon po, napakahirap ang isang Kristiyano magkaroon ng Biblia. Ikinamamatay nila yon. Kaya't maraming namatay na Kristiyano noon kasi sinusunog sila ng buhay. So, napakaswerte natin sa panahon ngayon kasi pwede tayong makabasa, pwede na tayong magbasa, pwede na tayong makinig lang at mapanood natin yung mga pastor na nagsisermon. So, nasa atin na lang kung masasaturate ba natin, kung ititiyo ba natin ito sa ating isipan, sa ating mga puso, yung mga nababasa natin. Kasi ang God's Word ay nagsisimula yan sa pagbabasa. Ang pagsasaturate ng God's Words ay kailangan natin maintindihan muna ito. Mabasa or pakinggan or panuurin natin at isaturate natin sa ating mga sarili bago natin i-share sa iba. Share the gospel. Share to others. Lalong-lalo na sa ating mga unang-una sa ating kapamilya. Sa ating mga mahal sa buhay. Sa mga kaibigan natin. Sa mga kakilala natin. Ang pag-share ng gospel ay isa tong parang nagtanim ka na ikaw muna ay lumago para mamunga. Kailangan nating magtanim sa sarili natin, masaturate natin yung sarili natin, at kapag tayo ay fully yung naiintindihan na natin yung salita ng Diyos, kailangan natin itong i-share. Pagka tayo ay namunga at kailangan natin magkaroon ng binhi, makapagtanim din tayo sa bawat tao. Yung pag-share natin para tayo nagtatanim, para yung isang buto na itinanim natin sa lupa na kailangang mag-ugat at mamunga din. Kasi ang buto hindi yan pwedeng itanim na nakahang sa hangin. Kailangan itinatanim yan kung saan nag-uugat sa lupa na nagkakaroon ng saturations din. So, tayo dapat mag-manifest sa atin. Kasi ang laking tulong na yung saturation sa buhay natin. Katulad ko, personally, ang laki ng pagbabago ng
yung manifestation sa sarili ko na mula nung nag-devotions ako, ang laki ng impact na kailangan ko tong i-share dahil ang salita ng Diyos, kailangan yun i-share. Kailangan yun mamunga. Kapag ikaw namunga, kailangan mong magbinhi at kailangan mong magtanim sa iba. Ang pagkakaroon ng knowledge about God's words ay may tinuturo yan sa atin araw-araw. God teaches us every day in our spiritual at yung mga natututunan natin na yan, God is telling something na pwede tayong i-blessed. God is telling us something na kailangan nating ipagpasalamat, na minsan masakit yung kailangan natin yung mga na ipapamuhay natin sa ating sarili. Kailangan nating may mabago. Kailangan may pagbabagong nagaganap sa sarili natin. Laging may parang itinuturo sa atin every day na kapag tayo nagbabasa ng Biblia, God is teaching us something na kailangan natin ipagpasalamat kasi natutunan natin yung mga bagay na nababasa natin na pwede nating i-share sa iba. Yung tumitimo sa puso't isipan natin yung mga salita ng Diyos. Because God's words, it manifests to ourselves. Ang laki ng pagbabago, ang laki ng pwede mong ilagko. At hindi lang ito kailangan na pakinggan or kailangan na mabasa at marinig or makita, mapanood. Kailangan natin itong i-share sa iba to manifest themselves at magkaroon din sila ng pananampalataya because faith comes from the hearing of God's word. Kapag sila nakarinig ng salita ng Diyos, magsisimula silang manampalataya. Magsisimula sila na masasaturate sila. Na parang ma-encourage natin sila at magkakaroon sila ng desire na mapakinggan ang bawat pangangaral. Kasi ang salita po ng Diyos ay nagsimula yan sa pangangaral. Pangangaral sa'yo at magkaroon ng sharing sa iba. Mangaral ka din sa iba. Kapag tayo ay nagkaroon ng pananampalataya, nagsisimula ito sa pamamagitan ng pag-i-encourage sa iba at sa pamamagitan ng mga mabubuting salita na ma-share mo, pag-i-encourage sa kanila, makikita mo na yan sa sarili mo. Kasi kung paano ko maging mabuti sa iba, ang pag-share, kailangan makita muna sa sarili mo kung ano yung i-share mo, kung ano yung pwede mong sabihin, yung pagkakaroon ng mabuting pakikitungo para sila ma-encourage na magbasa din ng Biblia. Kung paano makikita sa sarili mo sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanila ng simple na encouragement, yung pagsasalita ng God bless, at ipapipray natin sila sa pamamagitan ng mga pagsubok na pinagdadaanan nila at mai-encourage